Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So papalapit ng papalapit na po ang ating eleksyon. So lahat po tayo inaasahan bumoto. At dito ipaliliwanag ni Banat Bay, ano ba yung kahalagahan ng black voting? Kasi alam naman natin yung INC, kilala sila bilang black voting. Kaya parang napakalaking bagay kapag ito ay nag-endorso ng isang politiko. Parang sinasabi naka one step forward ka na kagad dun sa ibang mga kandidato na hindi ini-endorse ng ICC. Kumbaga, antimano meron ka kagad na makukuhang million of votes. Hindi natin alam kung ilan yung exact number ng INC, pero kung inyong maaalala, 'di ba, doon sa Luneta nung nagkaroon sila ng peace rally, umabot ng 1.8 million ah, members ng ANC yung pumunta. So, parang lumalabas kagad, may malinis ka na kagad na 1.8 million doon pa lang sa area ng Luneta nung mga time na nagkaroon ng ganung rally. So, antimano, may edge ka na kagad sa ibang kandidato. So, napakalaking bagay nung black voting. Kaya dito ipaliliwanag ni Banat Bay, gaano ba kalaga ang black voting kung lahat po ng Duterte supporter gagayahin yung black voting ng INC. So ito, panoorin po natin itong napakagandang paliwanag ni Banat Bay tungkol sa black voting. Ito. Itong video kong ito ay ilalaan ko po dito sa pagpapaliwanag kung bakit importante ang Duterte. Kung bakit importante na tayo po ay mag-black voting. Ano ibig sabihin ng black voting? Hindi ho kulay itim, ha? Kasi yung itim, si Amy. Black, B-L-O-C. Voting. Okay? So, pag-usapan natin yan. Bakit to, kanyo? Ito. Alam nyo, mga kababayan, ito po ay based on evidence. Ito pong ipapaliwanag ko sa inyo ay hindi po ito haka-haka o ito po ay pananaw lamang ng isang political blogger na iniidolo ninyo. Hindi. Ulitin ko po, hindi. Alam nyo ngayon, medyo napapansin ko, nakakalungkot man, isipin, pero merong mga kasamahan tayo na talagang itinutulak si Senator Amy. Ako po, wala po akong problema kung yan ang sa tingin ninyo ay conviction ninyo. Pero ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ang pagboto kay Senator Amy ay isang mali o isang ikakapahamak ng bawat Pilipino. Okay? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Not based on my opinion, but based on others' opinion, especially those who have experience in this election. Second, I would explain it to you by presenting to you an evidence coming from experts, not from any political blogger. Alam nyo, yung pagboto kasi kay Madam Amy Marcos, isang napakadelikadong move po kasi yan para po sa akin. Tandaan nyo, may kasabihan po, blood is thicker than water. So, pwedeng mas matimbang pa rin talaga yung dugo kaysa sa pagkakaibigan. Ngayon, yung pagiging magkaibigan ni Amy Marcos at ni BP Sara, medyo questionable kasi. Kasi mag-eleksyon. Alam naman natin yan na, kumbaga, lahat yan nangangarap na makakuha ng pwesto sa gobyerno. Alam naman natin, kapangyarihan yan eh. Galing dyan ang mga Marcos sa kapangyarihan. So, hindi yan pwedeng mawala sa kanila. Kaya napaka importante kay Amy Marcos na madikit sa nararamdaman niyang may pwede siyang buhatin, pwede siyang maipasok ulit dun sa Magic 12. Kaya delikadong move kung tayo mapipilitang bumoto kay Amy Marcos. So, in-endorse siya ni BP Sara, pero hindi yan pilitan. Ako, para sa akin, X yan si
Madam Amy Marcos, pasensyahan na pero talagang ekis siya at hindi ko susundin yung kanyang pag-endorso. So, mas doon pa rin po ako sa ini-endorso ni Tatay Digong, ni Pangulong Duterte, yun pa rin ang susundin ko. Gaya nung pagsunod ko sa kanya nung sinabi niyang weak leader si Bongbong Marcos. So sa mga hindi nakinig kay Pangulong Duterte, tingnan niyo ang bayan po natin ngayon. Kayo na magsabi, nasa mabuti ba tayong kalagayan o talagang mas lalong sumasama ang ating bansa nung matapos na yung termino ni Pangulong Duterte at pumalit na nga 'tong si The Junior, si Bongbong Marcos. Sino ba yung kumbaga ano ba yung sitwasyon natin ngayon? Kayo na mismo sumagot. Kasi alam nyo, ako ho, sanay na po ako dyan eh. Sanay na po ako sa bakbakan ng mga vloggers. Sanay na po ako sa mga kababayan natin na medyo madaling masway ng mga political vloggers sa kanilang desisyon sa buhay. Sa katunayan, ilang beses na po akong inaway, ilang beses na po akong binanatan, ilang beses na po akong in-unfollow ng ilang mga kababayan natin dahil hindi po ako sang-ayon sa mga kinikilala o iniidolo nilang vloggers. Kasi po ako mga kababayan, ako po hindi po ako matalino, hindi po ako madunong, hindi po ako magaling, pero isang bagay ang sigurado ko, hawak ko ang katotohanan. Yan po ang sigurado ako. Every time I speak the truth. Whether it will hurt people, I don't give a damn. Bakit po? Kasi the truth will always be the truth no matter what you say, no matter what I say. Anong ibig ko sabihin? Pag sinabi ko ito ay kulay pula, Coca-Cola, lalagyanan po ng salamin yan, ha? Pag sinabi kong ito'y kulay pula, kahit may ibang taong magsabing ito'y kulay blue, hindi ho ito magbabago. Kung ako man ay sabihin kong ito'y kulay gray, hindi rin po ito magbabago. Bakit? The fact remain that this is color red. So yun lang ang pangahawakan ko, wala nang iba. Kung hindi ang katotohanan. Anong ibig? Ako naman, ang pinakabasihan ko para sa pagkuha nga ng isang kandidato based on the resibo. Kung ano yung nagawa niya sa ating bayan. Diba? Karamihan sa mga politiko natin, ang tatagal na nandiyan. Isipin nyo, ang tatagal na nilang nakaupo dyan. Pero ano ba nangyari? Meron ba silang nagawang mabuti para sa bansa natin? Yun na isipin ninyo. I-compare nyo sa nagawa ni Pangulong Duterte. Di ba? Ano ba yung naging basihan? Bakit natin binoto si Pangulong Duterte noong time na yon? Meron siyang resibo, yung Davao. Tingnan nyo yung ginawa niya sa Davao. Isipin nyo yung mga matagal ng senador na tumatakbo ngayon. Bakit ngayon nandiyan pa rin senador pa rin ang tinatakbuhan nila? Ano bang nagawa nila? Hindi sila napopromote. Consistent lang sila as senator. Di ba dapat kung may nagagawa ka, at least umangat ka man lang eh. Tumakbo ka mas mataas na pwesto. Pero andyan pa rin sila at ang bansa natin nga pa rin. So doon tayo bumase sa resibo sa mga nagawa nila kesa yung mga kung ano lang yung mga sinasabi nila. Anong ibig ko sabihin? Ito po kasi ang problema doon sa iba nating mga kasamahan, kababayan, ay meron po silang masasabi nating political interest, meron po silang kinikilingan sa anong pamang rason. I will not accuse them of anything. Kaya nga mga kababayan, I will just tell you the truth today. And that truth, hindi po manggagaling sa akin. The color of this pouch ay hindi po nanggaling sa akin. The color of this pouch is the truth. Whether it came from me or it came from other people. Ito po'y katotohanan na hindi mababago. Anong ibig ko sabihin?
Etong Duterte, mananalo ito kung susundin mo ang nangyayari sa oras na ito. From this time until to the day of the election, if you would focus on the Duterte, they will win. Pero pag ikaw, bumaling ka ng konti, naniwala ka sa iba, talaga may pag-asang hindi manalo ang Duterte. Again, hindi sa akin manggagaling ito. Paliwanag ito ng mga taong nakaranas, paliwanag ito ng mismong mga eksperto. Now, let's watch this news and I will tell you what is happening right now. 5 araw bago ang halalan, nangunguna pa rin sina Senador Christopher Bongo at Congressman Erwin Tulfo sa pinakahuling pre-election survey ng Okta Research. At maituturing namang neck and neck o dikitan ang labanan ng ilang senatorial candidates para makapasok sa Magic 12. At dahil dyan, kumbinsido ang ilang mambabatas na malaking factor pa rin ang block voting para sa ikapapanalo ng mga kandidato na nasa pang-8 hanggang 12 pwesto kung ang pagbabatayan ay mga nakalipas na halalan. Mian Corvera sa balita. So sabi nito, ayon sa isang mambabatas, sino po ito mamaya tutukuyin niya. Sa kanyang eksperyensya, napaka-importante ng block voting, BLOC. Although what he is pertaining here is the block voting of religious groups. But later, I will explain to you na bakit walang pinagkaiba yan kung tayong mga Duterte supporter would just follow the term block voting. Okay? Pakinggan. Ilang araw bago ang eleksyon sa Lunes, nangunguna pa rin sa pinapaborang senatorial candidate si Senator Christopher Bongo batay yan sa latest pre-election survey ng Okta Research. Isinagawa ang tugon ng masa survey sa pagitan ng April 20 hanggang 24. Bagamat nangunguna statistically tied si Go sa isa pang frontrunner na si Congressman Erwin Tulfo, bagamat 56.8% ang nakuha ni Go, 52.7% naman ang nakuhang suporta ni Tulfo. Sa isang statement, sinabi ng Okta na patunay ito magiging dikita ng laban sa top post na magpapakita ng malakas na suporta nationwide. Pasok pa rin sa Magic 12 ang mga kilalang pangalan. Nasa ikatlong pwesto si dating Senate President Vicente Soto na may 42.3% na sinundan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, habang nasa ikalimang spot ang broadcaster na si Ben Tulfo. Pasok rin sa Magic 12 sina Senador Pia Cayetano, Senador Ramon Bong Revilla Jr., Makati Mayor Abby Binay, Senador Lito Lapid, dating Senator Ping Lacson, Camille Villar at Bam Aquino, habang nasa ika-13 pwesto ang TV host na si Willie Revillame. Diyan maniniwala ka, Lito Lapid at Abby Binay papasok sa Magic 12. Naku, ano nangyayari sa Pilipinas? Isipin nyo na lang ha, unang-una, Lito Lapid. Ilang taon na ba yan nasa Senado? Hindi mo nga nakitang nagsalita yan para sa isang privilege speech o humawak man lang ng isang komite para sa paggawa ng batas, di ba? Talo pa siya ni Senator Robin Padilla eh. Hindi naman natin minamaliit bilang isang artista itong si Lito Lapid dahil i-compare nga natin kay Robin Padilla, isa ring artista, di ba? Pero kung pag-aambingin mo yung dalawa, at least si Robin Padilla nakikipagsabayan. Di ba? Andiyan yung humahawak siya ng komite, sumasama siya sa mga hearing, nakikipagdebate. Pero si Lito Lapid, parang sa tagal-tagal niyang naging senador, parang never pa natin siyang nakitang humawak ng isang komite, sumama sa ibang komite para, alam niyo yun, na makipagtulungan para makapaggawa ng batas. 'Di ba? Anong nangyari sa Pilipinas kung bakit nakakapasok pa tong si Lito Lapid?
Ito'y malinaw na mind conditioning para lang, alam niyo yun, masabi lang malakas yung alyansa. Pangalawa, si Abby Binay. Iboboto niyo si Abby Binay, eh yung Makati nga ang gulo-gulo. Sila-silang magpapamilya nag-aaway-away sa kapangyarihan. Kapatid niya kalaban ng asawa niya sa pagiging mayor. Nung nakaraang eleksyon din, ang kalaban naman ni Abby Binay, yung kapatid niya si Junjun Binay, is ano rin ang korupsyon ng pamilya nila, di ba? Nahatulan si Junjun Binay na kaya nga hindi na makatakbo eh, na kahit na anong posisyon sa gobyerno dahil nahatulan ng guilty. Tapos, iboboto nyo, paano nakapasok yan sa Magic 12? Please explain. Tell me, bakit nga ba? Maituturing namang neck and neck ang labanan ng ilang senatorial candidates sa Magic 12. Dahil sa malaking margin of error ng survey, sinabi ng Okta na pasok pa rin ang nasabing mga kandidato at statistically competitive para sa 12 spot. Kapansin-pansin naman para sa Okta ang malaking itinaas sa survey ni Congressman Rodante Marcoleta. Naniniwala naman si Senador J.V. Ercito na batay sa kanyang karanasan sa mga Ito po yung sinasabing mambabatas. Base sa kanyang karanasan. So again, uulitin ko. Not based on any political blogger, including myself. Tanggalin nyo na ako sa eksena. Tanggalin nyo na iba mga political vloggers. This time, let's listen based on experience ng isang nanalong senador neck to neck. Di ba? Actually, nasa baba siya nun. Nasa baba siya nun nung nakipag-compete sa kung sino man. Okay, nakalimutan ko na kung sino yung kakakompete niya noong time na yon. nagdaang eleksyon, malaking factor para sa ikapapanalo ng isang kandidato na nasa 8 hanggang 12 spots ang block voting. Very yung especially from yung 8 to 12, no? Parang halos dikit-dikit eh. It's very unpredictable at this time. Kung nakita mo yung surveys, walang 1% yung that separates yung mga candidates from 8 to 15 ba yun or ano, no? So, yun, very crucial itong last stretch and who will be supported by the block voting sectors, no? So sinasabi niya dito, importante yung block voting sectors. Hindi niya pinangalanan ng INC pero that is very, very that obvious. would come into play. Pero umaasa ang senador na makakapasok at makakabalik sa Senado ang mga re-electionist senators kaya't umapila. So sa madaling salita mga kababayan, ganito lang kasimple po ito ha. Ipapaliwanag natin. And pangalanan na natin, INC, block voting. If you would see the INC, alam naman po natin that they are a very powerful group. You know why they became a powerful group in election? It is because of block voting. Marami pang ibang relihiyon na mas madami pa sa kanila. Sa totoo lang po, aminin po natin yan. Ano ho yan? Ang Catholic, ang Muslim, at yung iba pa pong, hindi ko na po sasabihin kasi pangit kung sa akin po manggagaling. Pero may mga marami pa pong relihiyon na maaring mas madami o maaring kapantay nila. Ang pinagkaiba lamang, kaya naging powerful ang INC during election, it is because of the word block voting, BLOC voting. Ibig sabihin, kung ano ang sinabi ng pamunuan, yun ang kanilang iboboto. At faithful and loyal ang INC members in doing that. Even if wala naman silang way to check on it, pero dahil tapat nga po ang bawat membro nito, ay kaya po sila naging makapangyarihan during the election. And there's nothing wrong with that because it is their belief. Meron silang paniniwala na kung bakit po kailangan block voting o kung ano po ang sinabi ng kanilang pinuno, which is I respect. I understand where they're coming from. Alam ko yan, paniniwala po yan, nire-respeto po natin yan at ginagalang po natin yan. Ano ang punto ko dito? Naging makapangyarihan sila dahil sa salitang block voting. Imagine this. Kung ang mga Duterte supporter ay gumaya
sa INC. Do you think it will be powerful na katulad ng INC? Ito napakaganda ng punto rito ni Banat Bay, yung sa block voting. Kasi nga naman, parang ganito lang yan, bigyan din natin, magbibigay din ng example ko para medyo maikli lang. Sabihin natin 100,000 yung members ng INC, di ba? Kung i-compare mo yan sa ibang religious group or sa kung anumang grupo man yan na kasing dami rin nila pero hindi naka-block voting, hiwa-hiwalay yung boto nila, di ba? So sabihin nating tigti 10%, di ba? Tigti 10%. So ang makukuhang boto lang ng bawat isang kandidato kung ito hindi naka-block voting, possible is 10,000 lang per candidate, di ba? Pero kung yung isa na naka-block voting, sabihin natin 50,000 lang. Pero yung 50,000 na yan, solid na iboboto lang isang tao. Antimano, 50,000 na makukuha niyang boto kagad. Unlike doon sa 100,000, sabihin natin na Katoliko, di ba? Na napakarami, milyon. Pero palitin natin para medyo mas madali lang ating hati-hatiin. Dahil nga may kanya-kanyang pananaw at hindi sinusunod yung sinasabi ng simbahang Katolika kung sino yung iboboto. Nachachap-chap yan, parang pizza pie, di ba? So, nahahati siya sa pinakamaliliit na porsyento para mabigyan lahat ng kandidato. Unlike dito sa isang grupo na naka-block voting, antimano, pwede nila ibigay agad yung buong pizza doon sa isang kandidato. Ngayon, kung 10 lang ang pagpipilian, at least 50,000 kagad, antimano, may boto silang makukuha 50,000. Di ba? Kaya napakalaking bagay yung block voting. Kaya nga, bakit nililigawan yung INC? Diba? Bakit parang sila yung nagdidikta ngayon ng eleksyon natin? Hindi naman dinidiktahan na sino yung mananalo. Pero sabi ko nga kanina, napakalaki kagad ng edge mo eh. Diba? Parang lumalabas na meron ka kagad 2, 3 hakbang na nauuna ka doon sa ibang kandidato dahil nga sa block voting. Kaya kung lahat nga ng Duterte supporter na hindi na yung mga nagdadalawang isip yun yung tinatarget kasi rito ni Banat Bay. Yung mga nagdadalawang isip pa kung isosolid yung Duterte, aminado silang Duterte supporter sila. Pero nagdadalawang isip pa kung ibibigay yung lahat ng boto sa Duterte dahil nga alam naman natin ng Pilipino, kapag hindi kilala yung isang kandidato, hindi nila binoboto. Kung sino yung kilala nila, yun ang iboboto nila. Dahil nakilala nila, dahil nagsayaw ng budots, di ba? Namigay ng pera, di ba? Yun ang iboboto nila. Mas, kumbaga, ngayon pa lang, mano na tayo kumbaga, kung ano man yung nangyari ngayon dahil hindi tayo nakinig kay Pangulong Duterte o hindi kayo nakinig kay Pangulong Duterte na si Marcos ay isang weak leader, di sana hindi ganito yung bayan natin ngayon. Kung hindi nyo binoto si Bongbong Marcos, ibang presidente binoto nyo, baka hindi ganito yung bayan natin. Baka kahit papano nakausad tayo. Pero dahil hindi tayo nakinig o hindi kayo nakinig kay Tatay Digong, eto, lahat tayo nagsasuffer sa kalokohan, sa kabukukan ng namumuno sa atin. Si Pangulong Duterte, ayun, kinidnap, dinala sa ICC.